po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd! At ito naman po si Papa O, si OGP. So, ano pa nga ba ang lagi niyo inihilig sa amin? Ay! I-chika mo na! Dali! Medyo nanibago kayo, wala kaming tao sa likod. Kasi Oo. kaming dalawa lang ni Mama Loy at ang Yes. pamangkin niya ang nagtungo sa Bali, Indonesia. Yes! Dito kami ngayon sa Ayana, Bali. Yes, Ayana Yes. Resort Bali. Ang sosyal! sosyal! Ang bongga! Nakakaloka. Ayan, tignan nyo, ang ganda-ganda. Nag-jog nga ako, no? Wow! Oo, masabi lang. Oh. Ang ganda ng mga tanawin dito. In fairness, kabog na kabog yun. Walang ganito sa Pilipinas. Ganun lang kasimple. Parang no, wala pa tayo napuntahan. Siguro mga 100 hectares ito o 180 hectares. Ganon, kalaki. Ang laki, no? Pag pupunta tayo sa isang lugar to natin, kailangan natin mag-tram. Yes. Oo. Diba? Oo. At bakit ba tayo nandito? Siyempre, umatid po kami sa kasal ng aming mga kaibigan na meron ding resort sa Pantabangan, Nueva Ecija, yung Highland Valley Resort. Yes! Siyempre, si Tita Genga in-invite kami dahil kasal ng kanyang mga anakis. Yes! Si Nico. Si Nico at si Chari. Yes, ang kanyang bride na si Ayan, Chari. ayan, O, diba? Bongga. Ganda, Ang bonggang, bongga ni kamahalang microwave. Diba? Pag talaga nag-ayos ng venue si microwave, grabe. Diba? Nakakaloka. Oo. Parang si Senator Ronald Bato. Oo. Bakit? Guided by the Holy Spirit. Oh, really? Microwave yan eh. Guided by the Holy Spirit yan si microwave. Diba? Kamahalan. Ayan, congratulations at best wishes Yes. sa mga bagong kasal. Yes. Huwag kayong maghiwalay ha. Ay, oo. Mas mahal ang umahal. Correct. Gayahin nila si Tita Geng tsaka si Tito Julius. Diba? Sobrang antagal na nila, no? Yes! May magtatayo pa nga ng dalawang memorial park itong si Tita Geng sa Cabanatuan. Diba? At saka Hindi na magtatayo talaga, na naman ng resort sa Dinadjawan. Hindi na talaga mapigilan. Oo, nakakaloka. Diba? Anyway, ayan, tuloy-tuloy po tayo, no? And I believe that we are guided by the Holy Spirit. Amen. Bakit si Senator Bato lang pa ang guided by the Holy Spirit? Diba? Kami rin. Kami kanya-kanya tayo Holy Spirit. Amen. Siyempre. Okay. Nakakaloka yung Senado. Hindi ko na kinakaya. Uy, pero naibalik tayo sa kasal. Ang ganda-ganda talaga nung kasal, di ba? Ang tanong! Ito na. Ang dami nagtatanong sa akin, sino daw ba yung susunod na ikakasal? Dahil doon nakaraan nating episode, parang may alam ka daw eh. Ay, nako, syempre, hindi ko pa pwede ibulgar dito, no? Wala pa tayong bas-bas mula mismo doon sa ikakasal. May nagtanong sa akin. Si James Reid at saka si Isa Preston daw ba yan? Uy, hindi naman yun ang hindi naman kami ganun. Actually, wala nga akong number ni James Reid. Ba't ang taas ng uha mo? Kasi baka naman isipin nila. Baka isipin naman ninyo, mayroon akong alam doon, wala. Kasi nga, yun diba? lang nabalitaan natin dahil actually si Pambansang Marines, Christian Gasa, yung kumpare ko nagsabi na engaged siya si Isa Preston at si James Reid. Ano naman yan, dahil ang latest na nakita ko ay nakasampa sa balikan ni James Reid doon sa bathtub. Yung paa ni ni Isa. Yun yung isa sa mga mga montage dun sa birthday post ni James Reid para kay Isa Pressman, di ba? Ang sweet-sweet nila. Di ba? Baka naman sila na ikakasal na alam mo. Promise. Actually, may tinatanong ako, aalamin daw niya, tapos sasabihan niya ako agad kung true. Kasi nga nakita daw na parang merong engagement na suit si Isa Pressman dun sa isa sa mga pictures. Ano naman ngayon kung sila engaged na? Ano ba naman? Yun naman ang mga bata yan. Si James Reid ay 32 na. Si Isa Pressman ay 30 na. Diyos ko, di ba? Parang long overdue na ito.
marrying age naman. Oo, Diyos ko. Ano ba naman? Tsaka naka-move on naman na ang mga JD. Ay, oo naman siguro. Ang tagal na nun. Meron na rin loves si Nadine Lustre. Oo. At saka kung mapapanood mo yung niya na, yung ginawa niyang video para sa birthday, ang sweet-sweet nila. Correct. Sobra talaga nakakainggit. Correct, di ba? Sana all. Kaya may kakasal ka. Ay! Kaya na nauna yung annulment. Ayan na naman. Nagpa-anal? Hindi naman kailangan magkasal para anal. Grabe yun. Alam mo, annalin. Ikaw ba? Baka maniwala sila. Joke lang po yun, Ay, naku. Annalin, ikaw ba yan? Huwag kayo tanong kung ba't Annalyn. From the word anal. Sinabi mo din. Ay, nako. O nga pala, gusto nating linawin, may nabitin tayong report kung ano ba talaga, si Heaven daw ba, si Paul Salas. Ay? Oo, dahil yun din ang tanong Bakit? Nung isang nag-post sa Reddit na baka daw kasi si Paul at si Heaven na dahil nung araw daw sinabi ni Heaven na gusto raw niyang makasama or gusto niya yung mukha nitong si Mikey Quintos. Oo, at syempre ang tinuturong dahilan kung ba't nag-split daw si Marco Gallio at si Heaven ay itong si Paul Salas. Diyos ko. Bakit? Ay, ito na nga, nakakaloka. So, tinanong ko si Paul, ano bang totoo doon, Paul? Ano sabi? Sabi ni Paul. Ay! Basa? Basa Basa. Sabi ni Paul, sabi ko. Sinabi? Sabi maghintay. Okay. Talaga? Sabi niya sa akin, hindi totoo yung kay Heaven, Mama Ogs. Hindi ko nga kilala ng personal si Heaven at si Marco Gallio. Sabi niya, hindi ko alam bakit ako nasasangkot dyan. Oh well, at least na pag-uusapan. Tama naman yung ano niya. Yung mindset niya. Hindi siya napipikon. Correct. Ayan, malinaw na yan, ha? Tsaka, wala naman tayo nakitang may project sila together. O nagkita sa isang event, di ba? Diba? Napasok yung pangalan naman ni Paul. Ay, nako. Pero na ito nakakalungkot na balita. Okay. Patay na si Rendon. Labrador? Hindi. Yung aso ni Diwata. Labrador. Hindi ko alam kung anong breed Ano ba? Bakit? Ikaw naman kasi. Binibitin-bitin mo pa. Yun naman talaga yung pangalan ng aso na gagawin ko. Di ba nga pinangalanan niya ng Rendon? Bakit kailangan, worth it mo i-report yan? Ano ba yan? Hindi nga, kasi nga hindi natatapos pa rin yung bangayan ng dalawa, di ba? Bakit ni Diwata tsaka ni Rendon. Anong latest ba dyan? So ayun nga, Nay, kasi nga, nagulungan daw ni Diwata yung kanyang aso. Nagulungan ng kotse niya? Oh my God. Oo. Ay, yung mga PAO, yung mga fur parents dyan, Diyos ko, yung mga advocate ng mga animal welfare. Baka pinakain naman niya ng pares. Hindi! Baka naman pinasuot niya ng mga alahas. Ay, hindi rin. Kasi hindi kinaya na bigatan. Hindi rin. Baka naman niya, sinaksakan ng glutathione. Uy, hindi rin. Oo. Bilisan mo kasi, ang tagal-tagal mo. Nahalata tayong wala tayong maibalita. Patuloy natin, hindi. Teka lang nga, ito nga kasi, Nay. Sabi ni Diwata. Tatuloy. Tapos? Sabi ni Diwata. Kasi nabalita natin na pinangalanan niya ng aso niya na Rendon. Di ba sinagot din siya ni Rendon? Kaya nga. So, ito naman ngayon, sabi niya, may bad news ako kay Rendon. Dun sa aso ko. Nakakalungkot. Wala na siya. Nalungkot ako kasi kanina parang nasa si Chris kulungan. Aquino yung namatayan. Hindi naman. Si Diwata. Oo nga. Kaboses mo dapat si Diwata, hindi si Chris Aquino. May bad news ako. Kay Rendon. Doon sa aso ko.
Nakakalungkot. Wala na siya. Nalungkot ako. Kasi kanina, nasa kulungan sila. Pinakain namin. Tapos bumili ako ng ulam sa palengke. Akala ko, kumakain sila. Pag alis ko, hindi ko alam na nasa gulong pala ng sasakyan. Nagulungan siya. Hindi ko siya matanggap. Oh, yan sabi ni Anor. Baka pinakain niya ng siken. Oy, hindi! Diba? Sige. Naku, sorry for your loss, Diwata. Pero kasi nga, di ba, hindi pa natin alam kung anong comedian na rin. Pero siguro naman, syempre, hindi naman siya matutuwa na namatay yung aso. Oo. Lalo na yung mga advocate ng mga animal welfare. Yes, oo. Kasi nga, di ba, hindi pa rin tumitigil nga yung dalawa sa bangayan. Dahil eto nga, di ba, nag-post si Diwata. Sabi niya ganun kay Rendon, Ito, Rendon Labrador. Lalaki sa lalaki tayo. Gusto mo palakihan na lang tayo ng pagkalalaki natin. Palakihan tayo, Nota. Hindi ko kasi alam kung tunay na lalaki ka. Daig mo pang bakla. Sabi ganun. Oh my God. Sinagot niya ni Rendon? Ay, oo. Ano? Sabi ni Rendon, Ihahampas ko sa mukha mo. Ay, hindi! At talaga kasi magbasta. Sabi niya, dumidiskarte ka pa. Gusto mo lang yata makakita ng Nota na may muscle. Nakakaloka. Talaga, classic din to si Rendon diba? Oo. Ay nako. Alam mo, pag nakita, hindi naman yan, in fairness to Rendon, hindi naman yan violent yung tao. No? Wala lang, trip lang niya yung mga ganyan. Yung mga sagutan portion. Diba? Pero hindi yan violente. Kaya feeling ko lang pag nakita sila ni Diwata, hindi man para sapakin ni Rendon si Diwata. Tingin mo hampasin niya? Diyos ko, pag sinapak si Diwata, hindi, siyempre, hindi mo na makikita yung black eye nun. Bakit? Kakulay na. Hindi. Gano'n yun. Tsaka hindi mangyayari. Oo. Basta magsagutan lang kayo, naaliw yung mga tao. Huwag lang, kumbaga lalampas sa guhit, huwag lang pairalin yung violence. Yes. Oo, yun. Ay, naku, natin na ibalita. Kami ito, baka pang influencer dyan. Ay, naku. Nakakaloka. Ang laki na ipinihit ni Enrique Hill. Ah, talaga? Oo, nakita ko dun sa pati yung manager niya si Randall, pumayat din. Oo, nandun sila, diba, dun sa celebrity premiere ng Only We Know ni Ma'am Charot ni Linto. Oo, talagang punong-puno yung ng celebrities. Star-studded. Star-studded plakang. Oo, diba? Kaya, Diyos ko, si Ken, binati ko nga Akala na iba, hindi ako babatiin ni Ken dahil nga, syempre, because of Liza Soberano. Pero hindi, no? Nag-kiss pa nga sa akin. Ah, talaga? Hindi nga lang sa lips. Ay, parang masama loob mo. Hindi sa lips. Okay. Di ba natutuwa naman ako kay Ken? Kami naman ni Ken, wala naman kaming masamang tinapay, ika. Yes. And even the manager. Si Kylene nga, di ba? So, kung tanongin si Kylene, kumusta ka na? Yes. Ay, magiliw din siya sa atin, ha? In fairness naman po Kylene, every time naman we see her, di ba? Nakabati. O, baka naman na malapit mo na ma-interview si Enrique Hill. Ha? Baka malapit na. Malay mo, makita mo na naman sa vlog ng iba. Ha? Ay, nako. Basta, ha? Tingnan natin kung tama yung narinig nating simula na ng pagbabalik ng isang Enrique Hill dahil na nagpapayag. And syempre, as a producer din. Ano ba mga nakapila niya supposedly na projects? Alam ko, di ba, meron na siyang, parang meron na silang unawaan ng Viva. O, yan ang abangan natin. Yung teleserye, nakaabang lang naman lagi ang ABS-CBN siya. And even kay Liza, ang alam ko, nakaabang ang ABS-CBN. Kung mararamdaman na ni Liza na gusto niya nang bumalik sa local TV, nandyan lang din ang ABS-CBN. Dahil alam ko naman na gustong-gusto pa rin naman talaga ni Liza ang ABS-CBN. Talaga ba? Yes. Oo. Kahit waka na sa picture? Ay, oo naman. Ako, promise, ako ang unang-unang matutuwa kapag nakita ko ulit si Liza sa TV. Dito lalo na sa ABS-CBN. Kahit wala na kaming connection,
Diyos ko, no? At least, diba, naramdaman ko, oy, bumalik ulit si Liza sa ABS, o bumalik ulit sa pag-arte dito sa lokal na aliwan. Gusto mo yung lokal na aliwan? Diba? Eh, matutuwa kaya siya pag nakita ka niya, Nay? Hindi ko rin talaga alam. Pero kung babatiin ako, okay lang, di bongga. Kung hindi naman okay lang, Diyos ko, alam mo, hindi naman natin dapat inuobliga yung mga tao na batiin ka kasi meron naman kayo pinagsama. Hindi, mas maganda kung ano yung nararamdaman niya, eh di yun ang gawin niya, di ba? Pag hindi niya nararamdaman o hindi niya sincerely nararamdaman, yung babatiin niya, okay lang ako. Okay lang, Diyos ko, ano ba naman? Tagal-tagal ko na rito sa industriya. Di ba? Eh, di ba, meron pa nga nangako ng interview, tapos sa iba nagpa-interview. So, paano? Hindi naman para hindi sa iba, sa mga iba. Kaya, Diyos ko, wala, ganun talaga eh. Baka naman hindi talaga nagtitiwala sa'yo yung tao. So, unawain na lamang natin. Pero hindi ka naman bitter. Hindi, Diyos ko naman, Loy, ansiyonda ko na rito. Dapat pag tumatanda ka, lalo mo na unawaan ng mga bagay-bagay. Oo, di ba? Ay, nako. Magbihay na ko sa dulo. Eh, basta, nakapuntong mo na ngayon. Ha? Kasi pag nagpuntong hininga ako, hindi niyo naman malalaman. Kaya napahay na ko na lang. At nag-explain ako, ha? Gusto ko yan. At ito pa, may isa pang balita. Ano yun? Eto. Fake news yan, OG. Yan na lang ang nasabi ng mami ni Mayor Vico Soto nang i-message ko na ang ganda ng post niya tungkol sa miracle sa kanya ni Lord. Dito sa post ni Miss Constancia Nubla ay nakalagay na diabetic siya na pati ang kanyang anak na si Vico ay minana sa kanya ang sakit. Dahilan para humanap sila ng doktor. Nasyak nga kami dahil pati pangalan at phone number ng doktor na di umano'y nagpagaling sa kanila ng anak na si Mayor Vico ay kasama rin sa post. Kaya feeling namin na paniwala sa post na yon ni Tita Connie ang marami. Kaya ang dami ring tumawag doon para magpakonsulta. Pero sabi nga ni Tita Connie, sobrang fake. Connie Reyes lang daw ang kanyang FB account and she never used her real name, Constancia Nubla, na may blue check pa man din, ha? So guys, it's a fake. Baka ma-scam kayo nito, ha? Huwag kayong pabubudol. Baka mapahamak pa kayo. Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung like po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung aming episode today at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag-click niyo kayo unang naman na-notify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe mo kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost nyo yung aming vlog ng aming first time dito sa Bali, Indonesia. Ni Nanay, di ba? Mga kaganapan nandiyan po sa aking vlog. At maraming salamat po sa NV Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grandia Place. Yes, di ba? Di ba? Kanto, di ba? Di ba? Diba? At ang mga drips po nila imported from Switzerland. Yes. Kaya talagang glowing talaga ang aming mga skin. Samahan mo pa ng magandang smiles yung glowing skin mo, di ba? From Gorgeous Smile Dental Clinic. Yes! Saan ba yung salamin ko na? Ideal Vision! Anong brand yan? Chloe! Ang bongga. Parang Chloe din. Chloe. Chloe Social, branded. Tapos isa, dito naman, ano to? Carlos Yulo. Ha? Hindi! Iba yun! Diba? Ay, nako. Nako na yung nail care natin. Courtesy of Nail Cocktails. Yes. At syempre pa, ang aking panayam kay Lani Misalucha. Oh, yes. Asia's Nightingale. Ay, nako. Alam mo ba, gusto niya na mag-back out. Ha? Bakit?
Gusto niya na mag-bank out. Talaga? Yes. Oh, natuloy? Ay, panoorin niyo sa OGDS Inspires, ha? Yeah. At syempre, ating pasasalamat sa Cebu Grand Hotel dyan sa Cebu, obviously, no? Sa Scario Street. Kaya kung makakaisip kayo mag-Cebu, dyan kayo mag-stay. O, maganda. At pagdating sa baba, pagbaba nyo, may Starbucks na, may mga lechon, Burger King. Marami ng tinda. Establishments. Oo, ha? Sa Cebu Grand Hotel. At syempre pa, mga NTREX sponsors dyan, ha? Yung White House Cares ay open na open po sa inyo. Mag-PM lamang po kayo dyan, ha? Yes, ang mga nurses natin pwede naman nirahan sa New York. Yes. Pag nakatrabaho nila ang White House Cares. Oo, baka i-showing din, ha? Magkaroon din tayo ng premiere dyan. Wow! To get away from my toxic family dyan sa New York. Kaya we will see you, Maring Rose Santos, at si RCC Staffing Solution na si Romer Gutierrez. Yes. Pero bago yan, July 6 po ay nasa Nagoya, Japan tayo para sa world premiere po ng How to Get Away from My Toxic Family. Opo, at June 15 nandiyan naman po ako sa Nagoya ulit para naman personal ko kayong mahimok at maimbita manood sa July 6. Okay, andyan din kasi ako sa July 6. Okay? Diba? You're such a jet setter. Such a jet setter. June 28, gusto pang marinig. June 28, Dubai po kami. At June 29 naman na Abu Dhabi. Ayan. Para sa world premiere. At kami ni Sancho Marudo na para sa meet and greet. Yan. Ako, makikita nila ang ating mga kababayan nating mga bayani, yung mga OFW natin. Correct. Para sa inyo yung pelikula na yon. Actually, totoo po. Diba? Oo. Kaya ako, magkita-kita tayo dyan, ha? Ihanda niyo po ang mga tissue. Sigurado pong maiiyak kayo. Ayan yung ating mga kung saan mabibili yung tickets, ha? Diba? At yung email address. Okay? Yeah! Meron din tayo sa Kalgoorlie in Western Australia. Diba? Meron din tayong premiere dyan sa June 29. Kahit wala po kami, ha? Sunday. Yan, ha? June 29 yan sa Kalgoorlie. Yeah. Ako excited na lalo yung mga nandito sa Pilipinas. Kailan ba yung papalabas? July 30. Yeah. Yes. Exclusive po yan sa SM Cinemas. Yes. Oo. At natutuwa ako. Gusto kong pasalamatan yung mga admin ng SM Cinemas. Pinapanood nila yung pelikula. Sabi nga nila, sana, sayang, pang Philbest dapat ito. Wow. Sabi ko, hindi, ilalabas na po namin. Kaysa makisaw-saw kami sa 10 entries. So, diba? Kaya, yung admin mismo ng SM Cinemas, sila yung gagawa, tutulong para lang maging maingay at kasi sabi nila, sana mapanood ito ng napakaraming Pilipino. Totoo. Yun lang naman ang limitawan natin. Maraming salamat po. At ito po uli ang Nimingkod. Papa o si OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every kissing is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Hindi naman! Kasi natin sila maisama sa Bali, Indonesia. Oo nga! Masaya naman tayo, Oo, nagkaka-jet lag daw sila. Ha? Sabi ko, gaga kayo? Pareho lang naman ang oras ng Pilipinas at Indonesia. Ano nagka-jet lag? Pwede ba kung tayo dalawa naman ang ganyan? Mas papaboran mo, hindi ang wedding, kundi yung annulment. Uy! Hindi yan totoo! Annalyn!